Mula part 1 hanggang part 21, nasa part 22 na tayo ngayon. Lagi ko nababanggit na si Jesus ang itinalagang hari. Hari ng kaharian ng Diyos. At siya rin yung nagsabi kay Pilato sa John 18:36 na ang kaharian ko ay hindi mula rito. Yan. Kung ang kaharian ko ay mula rito, disin sana'y nakipaglaban na ang kanyang mga alagad para hindi siya maibigay sa mga Hudyo. Pero ang kaharian niya ay hindi mula rito. Sinagot ni Jesus yan nung sabihin siya kung siya ay hari. Kaya inamin niya siya ang hari na itinalaga ng Diyos sa kaharian na darating pa lang. Ito yung hinihiling natin na dumating dito sa lupa. So, ang ganda noon. At ito rin ang magsasakatuparan sa mga bagay na imposible na gawin ng mga tao, ng mga tagapamahalang tao o gobyerno ng tao. Ano yon? Yung nasa Apokalipsis 21:4. Ito yung malapit ng gawin ng Diyos. Oo, malapit na. Malapit na magwawakas ang pagpapahintulot ng Diyos sa mga pamahalaan sa ngayon na mamamahala para patunayan na kaya ba talaga nilang pamahalaan ang sarili na hiwalay sa Diyos. Walang Diyos. Sila ang mamumuno at magdudulot ito ng maligaya, payapa, panatag at maginhawang pamumuhay ng mga tao sa kanilang nasasakupan. Well, malapit na magwakas ang ganong pagpapahintulot ng Diyos na Jehovah. Kasi dapat tunayan niya. Kita mo na ngayon, ano bang nangyari ngayon? Hirap ng buhay ng tao. At yan ang nagis na natin na mayroon ng ganyan sa ating kasalukuyang pamahalaan na tayo ay narito na pinamamalaan ng tao. So nakita natin hindi talaga kaya ng tao. Oo, tanging ang kaharian ng Diyos. Kahit si Jesus noon, di ba? Sa John 6:15, siya nilapitan ng mga tao. Sino ba namang taong sa panahon ni Jesus ang ayaw siyang gawing hari? Nagpapagaling ng lahat ng uri o bawat uri ng sakit. Kasi yun, patunay na siya ang Mesiyas at yan ang gagawin niya kapag siya maghari. Yun ang pagpapakita niya. Ginamit niya ang bigay Diyos na kapangyarihan. Bumuhay ng patay, naglinis ng ketong, mga baldado, mga may kapansanan ay napagaling. Ay sino ba namang ayaw maging haring ganyan? Pero sa John 6:15, gusto siyang agawin para ipambato doon kay Pilato, gawin siyang hari. O, isigaw siya ang hari na. Alam na kasi may kapangyarihan ito. Ikaw ba naman ay pahintuin mo yung bagyo? Lakas na buhawi. Alos nagpalubog ng kanilang bangka. Ay sino ba naman hindi gustong maging hari yan? So anong ipinakikita nito? Oo, siya ang itinalagang hari. Pero may bumabangang tanong, kung siya ang hari na itinalaga, sino ba talaga si Jesucristo? Magandang tanong yun. Mahalaga ba yung tanong na yan sa atin sa ngayon? Oo, mahalaga yan. Bakit? Kasi, sinabi ni Jesus sa John 17:3, ang John 17, chapter 17 na yan, yan yung pananalangin niya ng taos puso, digdibang panalangin sa kanyang makalangit na Ama. Kung basahin mo ang 17:1 ng John, ay pinakita doon, tumingala si Jesus sa langit at sinabi niya, Ama. Kaya nanalangin siya sa kanyang makalangit na Ama. At alam na natin yun kung sino ang Ama na yan. Si Jehovah yan. Ito yung humati sa dagat na pula at ito rin ang nagsabi kay Moises sa Exodus 6:2, sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Jehovah. So, sino ba naman ang hindi magugusto ang hari si Jesus? Pero sino ba talaga siya? Well, kung ang mga tao ang tatanungin sa ngayon, iba-iba ang sagot. Sa mga tao na
nagugustuhan ang itinuturo ni Jesus. Mo mga piyesta, narinig nila yan. Bagaman sila hindi niniwala sa Diyos, sila ba mabuting tao siya na may karunungan. Ang iba naman ay sinasabi na mayroon ka man namang maririnig, mga nagtuturo na si Jesus ay tao pa rin hanggang ngayon. Anong kaibahan ng tao at ng espiritu? Espiritu hindi nakikita, ang tao may laman kaya nakikita natin. O hanggang ngayon si Jesus ay tao pa rin. Mayroon din naman, ito marami-rami ito. Marami-rami ito na sinasabi na si Jesus, siya rin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya rin yung Ama na nagkatawang tao dito. Kaya niniwala sila sa iisang Diyos pero tatlong persona. O sa mga tao naman sa Middle East, ang pagkakilala nila kay Jesus, isang dakilang propeta. Kung nga naman. Kasi nalaman nila na inihula ni Jesus na nakasulat sa Biblia na kubkubin ang Jerusalem. Tapos ito'y mawawasak ang templo, ang pader. Ano nangyari? Ang dakilang propeta nga naman. So iba-iba, ano? Pero sino ba ang mapapanaligan natin na magsasabi tungkol kay Jesus? Yamang sinabi ni Jesus sa John 17:3, kasi yun sa 17:1, nalangin siya sa kanyang ama. Sa 17:3, sinabi niya, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. 17:3 ng John. Para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, ang sila dyan, hindi mga anghel, may buhay na walang hanggan na sila doon, hindi sila tumatanda, hindi sila nagkakasakit, tuloy-tuloy ang buhay nila. Although, wala silang immortality. Wala silang immortality, kaya silang puksain ng Diyos. So, hindi anghel yan. Tayo yon para magkaroon sila, mga tao yan, na sinabi ni Jesus sa John 17:3, na mahal ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos na Jehovah sa mga tao, nang binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Para sino mang mananampalataya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dyan sa John 17:3, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, may binanggit si Jesus, makilala ka, ang kausap niya ang kanyang ama, makilala natin, siyempre pa, gaya na nabanggit ko na noon, hindi lamang alamin ang pangalan. Pangalan pala ay Jehovah, kundi ayon sa Roma 10:13, tumawag din. Tawagin siya. At sa 145:18 hanggang 20 ng awit, Psalm 145:18 to 20, sinabi ni Jesus, sinabi ng salita ng Diyos sa Biblia, sulat niya sa salmista, kapag tumawag tayo sa pangalan ng Jehovah, lalapit siya, at hindi lalapit siya para tingnan lang tayo. Okay ka lang dyan? Hindi. Sabi yun, dinirinig ang kanilang paghingi ng tulong at inililigtas niya sila. So talagang kumikilos ang Diyos. Doon sa 17:3, kailan makilala natin ang kanyang ama. Pero sinabi din ni Jesus, at, di ba sabi roon, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, at ang isa na, makilala ka ang tanging tunay na Diyos. Sabi niya, yung kanyang ama, tanging tunay na Diyos. The only true God. Wala nang ibang God. Kahit Jesus, hindi siya ang tinukoy doon. Sinabi niya, yung kanyang ama sa langit. Makilala ka ang tanging tunay na Diyos. Pero may binanggit siyang at. Sino yung at? At ang isa na yung isinugo ng kanyang ama dito sa lupa, si Jesucristo. So maganda kung gayon, alamin natin, sino ba talaga si Jesus? Talaga ba tama ba ang sinabi kanina? Kung pagtanungin mo mga tao, ganyan ang mga sagot eh. Mabuting tao, dakilang propeta, no? Ang iba naman, tao pa rin siya hanggang ngayon. May laman, no? Makikita mo. At ang iba naman, ibabanggit, na siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. So ano ba talaga ang sinabi ng Biblia? Well, kung titingnan natin ang Biblia, ano ba ang sinasabi nito?
Halimbawa, tingnan natin ang apat na personang alamin natin sa ngayon. Kung ano ang sinasabi. Halimbawa, ang Diyos. Ano ba ang sinabi niya tungkol kay Jesus? Pangalawa, ang anghel. Ano ba sinabi ng mga anghel tungkol kay Jesus? Pagkasunod, ang mga alagad ni Jesus, nung tinuruan niya na, ano ang sinabi ng mga alagad ni Jesus tungkol sa kanya? At si Jesus mismo. So, apat. So, hindi na tayo magtanong-tanong sa mga tao. Dito na tayo magtanong kung ano ba talaga siya, sino ba talaga siya. No? So, magandang alamin ang bagay na yan. Okay. So, di alamin natin kung ano ba ang pagkakilala o ano ang sinabi ng Diyos tungkol kay Jesus. Ang setting dito sa sa Matthew 17. Tingnan natin sa Matthew 17 yan. Ang setting dito, umakyat si Jesus kasama si Pedro, si Santiago at ang kapatid nitong si Juan. Ayan. Saan sila pumunta? Sa isang napakataas ng bundok nang sila lang. Ito yung tinatawag ang kalagayan na nagkaroon ng transfiguration. Ngayon, nung nandun na sila, akala kasi ni Pedro talagang totoo yung may kausap si Jesus, no? Na sina Moises at si Elias sa 4. Tapos sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti narito kami. Kung gusto mo, magtatayo ako rito ng 3 tulda, isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Pero habang nagsasalita pa siya, ayon dyan sa 5, Matthew 17:5, sinabi habang nagsasalita pa siya, isang maliwanag na ulap ang lumilim sa kanila at isang tinig mula sa ulap ang nagsasabi. So nandun sila sa napakataas ng bundok ngayon, tapos may nagsasalita. Ano ang sabi? Ito ang anak ko. Ano daw? Ito ang anak ko. Si Jesus daw, anak niya. Yung nagsalita doon sa taas, simple pa, ang makalangit na ama na Jesus, na makalangit na ama din natin. Na nagpapakilala kay Moises na sa Exodus 6:2, sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Jehovah. Si Jehovah yon. Sabi niya, ito ang anak ko, ang minamahal ko, ang kinalulugdan ko. Makinig kayo sa kanya. O tandaan natin yung mga salitang yan. Anak ko, at sinasabing makinig daw tayo kay Jesus. Kung ano sasabihin niya, di gawin natin. Pero anong pagkakilala ng Diyos? Ito ang anak ko. Okay, magandang tandaan yun. Ano? Okay. So, anak lang si Jesus. Anak siya ni Jehovah. Isang spiritual na anak. Okay, di alamin natin naman ang sa mga anghel. Paano ba nila kinikilala si Jesus? Kasi si Gabriel nagpakita kay Maria. Birhen pa si Maria noon, wala pang asawa. Yan. At sabi niya, magsisilang siya ng anak. Paano niya nilarawan ang isisilang ni Maria? Di alamin natin yan. So, alamin natin kung paano ba inilarawan ng anghel na inutusan ng Diyos na Jehovah para kausapin si Maria na siya ay magkakaroon ng anak. Ang pangalan nito ay si Anghel Gabriel. So, diyan sa 30 ng Lucas 1:30, ito ang inuulat ng Biblia. Kaya sinabi ng anghel, huwag kang matakot Maria dahil nalulugod sa iyo ang Diyos. Magdadalang tao ka at magkakaanak ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ano daw? Paano nilarawan ng anghel si Jesus? Anak siya ng kataas-taasan. Alam natin sino yung kataas-taasan. Psalm 83:18. Malaman nawa ng mga tao na ikaw na ang pangalan ay Jehovah. Ikaw lamang ang kataas-taasan sa buong lupa. Si Jesus anak lang daw siya
ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Diyos na Jehovah, kung itutuloy natin ang pagbabasa, ang trono ni David na kanyang ama. So, ang kataas-taasan niya si Jehovah, anak niya lang si Jesus ayon sa anghel. O, so may dalawa na tayo. Paano nilarawan si Jesus? Hindi siya nilarawan ng mabuting tao lang. Hindi siya nilarawan na dakilang propeta o tao pa rin hanggang ngayon. Hindi. O kaya siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya rin yung ama. Hindi. Ang Diyos mismo, sinabi niya, anak niya si Jesus na minamahal at kinalulugdan. At dito ang anghel, sabi niya, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay ng Diyos na Jehovah ang trono ni David na kanyang ama. So, anak siya. Kumusta naman ang mga alagad ni Jesus? Paano ba nila inilarawan si Jesus? Kasi tinuturuan sila ni Jesus, di ba? Kasi sabi doon makinig kayo sa kanya. Doon sa Matthew 17:5, sabi ng Diyos mismo na Jehovah sa mga apostol nandoon, Pedro, Santiago, si Juan, sama si Jesus doon sa napakataas ng mundo. Sabi, makinig kayo sa kanya. So, ano bang itinuturo ni Jesus? At paano ba kinikilala siya ng mga alagad niya? Di alamin natin. So, alamin natin kung paano inilarawan, paano kinikilala ng mga alagad ni Jesus, no? Ang ating Panginoon Hesukristo. Paano ba? Ano bang sinabi nila? Ang ulat ay nasa Mateo 16:14. 13. Isa sa 13. Mateo 16:13. Nang makarating sa Jesus sa lupain ng Caesarea Philippos, tinanong niya ang mga alagad niya, sino ang anak ng tao ayon sa mga tao? Tinukoy siya, no? Kaya pag binanggit kasi ng anak ng tao, sinabi niya, kasi hindi siya nagkatawang tao. Ipinanganak na lang siyang tao. Ibang-iba yan sa mga anghel na bumisita kay Abraham na 3 na tinawag nagkatawang tao. Na pwede nilang gumamit lang siya ng katawang tao para makita, tapos aakyat na rin. Proseso hindi ganyan. Talagang anak siya ng tao, ipinanganak siyang tao. Pinanganak siya ni Maria, kaya tinawag siya, nilalawan siya, anak ng tao. Pero mga anghel na nagkatawang tao, hindi naman tinawag na anak ng tao Sa Jesus lang. Kasi pinanganak na siyang tao. Kaya sabi niya, sino ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sino daw siya? Ayon sa mga tao? Sa 14, sinabi nila, sabi ng ilan, si Juan Bautista. O ang isa pang mga o si Elias. Ang iba si Elias. Ang iba pa si Jeremias o isa sa mga propeta. Yan ang sagot. Ganito ang sinabi ni Jesus kanila. Sinabi niya sa kanila, pero kayo, yung mga alagad niya, mga apostol. Pero kayo, sino ako para sa inyo? Hala ka. Sinabi ba ni Jesus na, ako din yung ama, nagkatawang tao. Ako yung Diyos, nagkatawang tao lang. Ganun ba yun? Yun ba ang turo sa mga alagad niya? Hindi. Bakit? Yung sagot nila sa Matthew 16:16. Kasi binasa natin yung 13 to 15 Sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Kristo o Mesyas o ang isinugo na pinahira ng Diyos. No? Yan ibig sabihin Kristo. Ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Anak pa rin siya ang paglalarawan sa kanya. So, ang mga alagad niya, siya ay anak. No? Kasi yan ang tinuro ni Jesus. Ayan, tama nga. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas dahil hindi tao ang nagsasiwalat nito sa iyo, kundi ang aking ama na nasa langit. Oo, ang banal na espiritu, guided si Pedro. Tumama siya. Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So maganda. So tatlo na. Si Jehovah, mga anghel, ang mga alagad ni Jesus, anak lang siya. No? Kumusta mismo si Jesus? Ang maganda ito kasi anong sabi doon sa Matthew 17:5? Makinig kayo sa kanya. So, talagang
tayo'y binigyan ng instruction, makinig kay Jesus. Kung anong sasabihin niya, yun ang totoo, yun ang tama. Di alamin natin. So alamin natin kung paano inilarawan ni Jesus ang kanyang sarili. Di alamin natin, no? Makinig kayo sa kanya. Sabi ng Diyos doon si kina Santiago, Pedro, at Juan, doon sa napakatas ng bundok, nagkaroon ng transfiguration kasi doon. No? Sama sa Jesus. Kita nila sa Jesus, pag-usap ka Moises, kay Elias. No? Pero hindi yung totoo na literal na nandun si Moises at si Elias. Transfiguration lang yan. May inilalarawan lang doon. Pero ang gandang punto doon, makinig kayo sa kanya. Makinig daw kay Jesus. Ano sinabi ni Jesus? Diyan sa Juan 10:36, magandang sinabi ni Jesus. Paano niya nilarawan ang kanyang sarili? Ganito ang sinabi niya. John 10:36. Bakit ako na pinabanal at isinugo ng Ama sa mundo, siya daw ay sinugo ng kanyang Ama dito sa mundo, at ay pinararatangan ninyo ng pamumusong. Dahil sinabi ko, ako ay anak ng Diyos. Paano nilarawan ni Jesus ang kanyang sarili? Anak ng Diyos. Sinabi, ako ang Diyos na nagkatawang tao dito. No? Ako ang lumikha sa inyo. Hindi. Sabi diyan, dahil sinabi ko, ako ay anak ng Diyos. Di magandang punto yan. No? So, tama ang anghel na siya ay maging anak ng kataas-taasan at sa niya Diyos na Jehovah. At tama din ang mga apostol na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya, tama din ang Diyos na Jehovah, lalo na ito ang minamahal kong anak. So, anak lang si Jesus. Bakit nilinaw niya rito? Kung titingnan natin, kasi sabi niya ito, ako ay anak ng Diyos. Ano, bakit niya nilinaw ito? Kasi ang mga saserdote, sadosyo, parasiyo noon, na nakikinig habang siya ay nagtuturo sa mga tao, nandun, pinakikinggan siya kasi naghahanap sila ng butas para pagbobatuhin. Nilinaw niya kasi nagalit na ang mga saserdote, mga parisiyo, sadusyo na nandoon. Nagalit na. Bakit nagalit? Kasi sinabi niya doon sa John 10:30. John 10:30. Kasi 36 yung binasa natin. Nilinaw ni Jesus, ako ay anak ng Diyos. Bakit nagalit yung mga Hudyo? Sa 31 kasi dumampot ng bato ang mga Hudyo para batuhin siya. Bakit sila nagalit? Kasi sinabi ni Jesus sa John 10:30, ako at ang Ama ay isa. Mali ang pagkakaunawa nila. Akala talaga nila na mga Hudyo, aba ikaw rin yung Diyos. Kalukuhan mo. Kaya gusto nilang batuhin si Jesus eh. So, pinaratangan pamumusong. Siya din daw yon, ang Ama. Yun ang pagkaunawa nila sa sinabi ni Jesus. Kaya nilinaw ni Jesus sa John 10:36 na ako ay anak ng Diyos. Sinabi ko, ako ay anak ng Diyos. Hindi niya sinabi, ako ay Diyos. Pero ano ba ang ibig sabihin dito na ako at ang Ama ay isa? Kasi nagkamali ang mga Hudyo ng pagkaunawa dito eh. Di ba kapag sinabi mo, alam mo, ako at ang principal isa lang. O nanguluban, ikaw ba ang principal? Hindi. Check na may dahilan yun, bakit mo sinabi. Yun pala, doon sa PTA, sa Parent Teachers Association, may napagkasundaan doon na mag-uniform na lang sa graduation para hindi gumastos yung mga magulang. Additional gastos naman sa mga mahirap magulang. Mahirapan na. Kaya sabi ng principal, ako, sang-ayon ako na yan na lang para hindi naman dagdagan ng gastos sa graduation. Mag-uniform na lang. Kaya sinabi mo, ako at ang principal, iisa. Iisa saan? O sa kapasyahan at kaisipan. O, hindi na ikaw rin yung principal. Ngayon, iyan din ang ibig sabihin ni Jesus dito. Yan ba talaga? Hindi siya yung mismo, ang Ama mismo, na nagkatawang tao? Ibig sabihin ni Jesus? Di tingnan natin sa 27.
Ito, pinaliwanag yan eh. 27. Ang mga tupa ko sa ano yan, sa John 10:27 kasi yung 30 sinabi ni Jesus, ako at ang Ama isa. Pero ano bang ibig niya sabihin? Ano ang kalagayan nang sabihin niya yon? Sinabi, ang mga tupa ko ay makikinig o nakikinig sa tinig ko. At kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kaya ang pinag-usapan dito, tupa na masunurin. Kaya diyan 10:27, sinabi ni Jesus yan, nakikinig yung tupa niya. Ang tupa ko, nakikinig sa tinig ko at kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At hindi sila kailanman mapupuksa. At walang sino man sa kanila, sino mang aagaw sa kanila mo sa kamay ko. Walang aagaw mula sa kamay ni Jesus. At ang ibinigay sa akin ng aking Ama ay mas mahalaga kaysa lahat ng iba pang bagay. At walang sino man ang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng Ama. So, anong paksa na tinukoy dito? Kasi 29 na yun. Ang kasunod na sinabi niya na, ako at ang Ama isa. Anong paksa? Sinabi tungkol sa tupa. Tupa na masunurin, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Bigyan sila ng buhay na walang hanggan. At sabi diyan, yun din ang iniisip ng kanyang Ama. Ibinigay niya sa kanila, pangalagaan ni Jesus, at sila ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. O saan sila iisa ng kanyang Ama? Iisa sila sa kaisipan at pagpapasyan na ang mga masunurin na tupa na ito, nakikinig sa Diyos. Ito yung mga nakikinig na mahal na mahal ang Diyos at pinatunayan niya sa gawa. Hindi lamang iniibig ang kanilang kapwa gaya ng kanilang sarili, kundi iniiwasan din ang unang Korinto 6:9 at 10. Kaya nga sabi doon, sila yung naging banal sa paningin ng Diyos. Isaiah 6:3, sinabi, banal, banal, banal si Jehovah. So ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga lingkod din, na tagasunod ni Jesus, banal din dapat. At di banal, di matwid, yung gumagawa ng unang Korinto 6:9-10. Sabi diyan, yung masunuring tupa na ito, iisa sila sa kaisipan ng kanyang Ama na bigyan ito ng buhay na walang hanggan. Yan ang hindi, kasi hindi ganong nakikinig ang mga Hudyo noon. Naghanap lang sila ng butas nung sinabi ni Jesus, ako at ang Ama iisa. Nako, ikaw rin pala ang Diyos ha, namumusong ka. Ayan sa 31, dumampot sila ng bato babatuhin na si Jesus. So, mali. At marami ding nagkamali dito sa ngayon. Gaya ng mga Hudyo noon. Gaya ng mga Saduceo, Pariseo, no? Na gustong pumatay kay Jesus. Mali din pagkaunawa. Akala nila, si Jesus din yung Ama. Bagaman doon negative, nagalit, dito gustong-gusto ng mga tao sa ngayon, mga nag-angking Kristiyano, na si Jesus na yung Ama. Pero nilinaw na siya sa 36 eh. Dahil sinabi ko, ako ay anak ng Diyos, nilinaw niya na, hindi siya ang Ama. Anak lang siya. Ngayon, ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang Ama? Kapag sila ikumpara, yamang sinabi doon sa Matthew 17:5, makinig kayo sa kanya. So, alamin natin, ano ba ang sinabi ni Jesus? Tingnan natin. So, di alamin natin kung paano inihahambing ni Jesus ang kanyang sarili sa kanyang Ama. Makinig kayo sa kanya. Matthew 17:5, sinabihan ng mga alagad ni Jesus. Makinig din tayo, siyempre. Hindi lamang sila yun ang pinasulat ng Diyos, para din sa atin yun. Makinig tayo kay Jesus. Paano niya inilalarawan ang kanyang sarili, inihahambing sa kanyang Ama bilang anak. Ito ay mababasa sa Juan 14:28. John 14:28. Ganito ang sinabi. Narinig niyo na sinabi ko, aalis ako at babalik akong muli sa inyo. Kung iniibig ninyo ako, magsaya kayo na pupunta ako sa Ama dahil ang Ama ay mas dakila kaysa akin. So, anong sinabi ni Jesus? Ang kanyang Ama ay mas dakila kaysa kanya. O, di ba nakakataas yung kanyang Ama? O nga naman, makapangyarihan sa lahat yun eh. Di alamin natin yan, no? So, si Jesus mismo, kahit sa John 7, sa 20:17 ng John,
Sinabi niya, ako'y pupunta sa aakyat sa aking ama na inyong ama na aking Diyos, sabi ni Jesus, na inyong Diyos. Diyos niya rin si Jehovah. Kaya nga doon sa Matthew 4:10, yung pilitin siya ni Satanas na gumawa ng isang beses lang, nasambahin si Satanas, lumuhod at sumbahin. Ano sabi ni Jesus sa Matthew 4:10? Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, si Jehovah na iyong Diyos ang sasambahin mo, siya lang ang dapat mong paglilingkuran. Quoted yan ni Jesus sa Deuteronomio 6:13 na si Jehovah ang dapat sambahin at paglilingkuran. Sinulat yan ni Moises. At tetragrammaton ang nandoon kay binanggit talaga yan, binigkas yan ni Jesus. Hindi yan, mayroon kasi nagsabi sa akin, hindi naman nagsabi si Jesus ng pangalan ng Diyos sa Jehovah. Ayan o, Matthew 4:10. Sinipi niya yan sa 6:13. Alam natin yung salitang sipi o quoted. Pag kinut yan, buo mo. Nasasabihin. Hindi ba pwedeng palitan mo yan? Kung ano yun, quoted mo, yun talaga ang sinabi. O, Deuteronomio 6:13. Sinulat ni Moises yan, at ang Diyos ni Moises, Exodus 6:2, nagpakilala siya si Jehovah. Kaya si Jehovah ang dapat sambahin at paglingkuran. Kinote ni Jesus yan. Kaya sinabi talaga ni Jesus ang pangalan ng Diyos. Kaya yung may nagsabi sa akin, hindi naman sinabi ni Jesus na pangalan ng ama niya si Jehovah. Mawalang galang na sa iyo, pasintabi. Kung naintindihan mo salitang quote, sinipi, hindi ka pa pwede diyang tataliwas. Kaya, yan yon. Ano. So, magandang tandaan yon. Bakit? Kasi nakakataas ang kanyang ama. Kaya nga itinalaga lang ng Diyos. Gaya na sinabi ko, siyang itinalaga na hari. Kasi tapat si Jesus hanggang kamatayan. Tapat siya sa kanyang ama. Mahal na mahal niya kasi. Kaya sumusunod siya kahit mahirap. Kaya tayo, maganda yung maging masunurin. Sabi doon sa John 10:27 hanggang 29, yung mga tupa na Jesus masunurin sa kanya. Masunurin. Di lamang iniibig na ang kapwa gaya ng sarili na siyang, kung ikakapit ng lahat ng tao ngayon, walang gyera, walang digmaan. Walang nagpapatayan ngayon, walang naglalabanan, walang nagnanakaw, walang nagmumura, walang lasenggo na puminsala sa iba o nakapinsala sa kanyang sarili. At wala ding mga ngalunya, wala ding mapakiapid. Walang mangingikil na sa ngayon, ako po, iniimbestigahan na ngayon sa Senado. Wala sanang ganyan. Ibigin mo yung kapwa gaya ng sarili at sundin mo rin ang sinabi ng Diyos na huwag. Unang Korinto 6:9. Kapag gagawin natin yan, tayo maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kasi ang unang Korinto 6:9 ang inilarawan ni Jesus sa mga gumagawa na yan, mga taong di matuwid. Ibig sabihin di matuwid, di niya sinangayunan, di banal. At galit siya roon. Eh tayo, nagagalit sa ganung uri ng tao, di ba? Nakawan ka, matuwa ka, hindi. Pag may lasing yan at sinira ng bahay mo, kaya pinagmumura ka, malaya ka, hindi naman. So, magandang maging masunurin sa Diyos. Oo, si Jesus ay tinilang hari, napakamasunurin niya kahit hanggang kamatayan, napakasakit na kamatayan, sinunod niya ang kanyang ama. Hindi niya inisip ang sarili niya. Inisip niya ang maging kahinatnan ng pagsunod. Ito ay para mapalugdan ang kanyang ama, si Jehovah, at din para sa buhay na walang ganda hanggan natin. Kasi kung wala yung haing pantubos niya, natili tayong makasalanan. Di tayo mahugasan, wika nga. At magkaroon ng isang malapit na kaugnayan sa Diyos. At maging matuwid sa paningin niya. Hindi. Kaya binigay niya ang kanyang buhay bilang pantubos-tubos mula sa kasalanan ni Adan. Kasi may batas ang Diyos. Ano mang inasik-anihin mo, nagasik ng pagsuway, umani siya ng kamatayan. Nagasik siya ng pagsuway, na iwala niya ang di kasakdalan, perfection. Kaya na, tumatanda na, kakasakit, namamatay ang tao. Sa hinarap, yung naiwala ni Adan na perfection, perfect na buhay ni Jesus ang itinubos doon. Kaya magkaroon na tayo, may
may pag-asa na, may pagkakataon na ang tao na magkaroon ng isang malapit na kaugnayan sa Diyos. Kasi huhugasan sila sa dugo ni Jesus at magkaroon sila ng malapit na kaugnayan sa kanyang Ama. Dahil, oo, lalo na yung mga taong masunurin, inalis na nila yung masamang bagay na binanggit sa unang Korinto sa 6:9 at minahal na ang kanilang kapwa gaya ng kanilang sarili. So maganda, no? Maganda niya. So si Jesus, si anak ng Diyos, itinalaga niya ng Diyos at nakababa siya. Siya mismo nagsabi. Kaya pag sinabi niya, ako at ang Ama ay isa, iisa pala sila sa kaisipan. Iisa sila sa layunin na bigyan ng buhay na walang hanggan ang mga tupa. Nagkamali ang mga Hudyo noon. Kala nila siya rin din yung Diyos. Siya rin yung ama ni Abraham. Kaya batuhin na siya. Namumusong ka. Sabi ni Jesus, hindi. Dahil sinabi ko, ako ay anak ng Diyos. Anak lang siya. Masunurin siyang anak. Tayo rin, maging masunurin din tayo. So, maraming salamat sa inyo, sa inyong pakikinig. Nalaman natin dito na si Jesus ay nakabababa. Although, kahit na siya ay inilagay siya ay inilagay na hari ng kaharian ng Diyos. Na hiniling natin dumating, siya ay nakabababa sa kanyang Ama. Kaya, siya ang paniwalaan natin. Ang si Jehovah ay Diyos niya rin. John 20:17. Inyong Diyos na aking Diyos. Sabi niya, aking Diyos. Kaya huwag natin gawing Diyos si Jesus. Sabi niya kay Satanas, lumayas ka, Satanas, sabagat nasusulat, si Jehovah na yung Diyos ang dapat mong sambahin. Siya lang dapat na paglingkuran. Kaya siya, tinuro niya kanyang Ama, dapat sambahin si Jehovah. Kaya si Jehovah din ang dapat nating sambahin. Maraming salamat sa inyo. At yung, bakit mahalaga ang pag-aaral sa Biblia? Well, ang Biblia, pinasulat ng Diyos yan, di yan bibigan na sabihin ng mga tao kung anong sa kanilang mga anak ko, ang sinabi ng Diyos, ganito yun. Hindi. Pinasulat niya para mabasa natin, mapag-aralan natin, at malaman natin ang totoo. Kaya, in-encourage ko kayo, bumisita kayo sa jw.org. May libreng online free Bible study doon. Anumang wika na meron ka, mayroon silang i-assign na wika sa oras at araw conveniente sa iyo, convenient para sa iyo. So, bisitahin ang jw.org. Hanapin yung online free Bible study. Free din ang Bible dyan. Free ang mga publication, free ang mga video. Free lahat. Lahat free. Sabi na wala nang libre. Ano ka? Maraming libre. Ayan, jw.org. Daming libre dyan. At mag-i-enjoy ka tiyak at malalaman mo ang maraming mga payo, salig Bibliang payo, mga articles, mga video, at mga patotoo kung paano binago ng salita ng Diyos ang buhay ng mga taong napaksama dati. Tingnan mo yung sa video na binago sila ng salita ng Diyos ang Biblia. Tingnan mo yan, mayroong portion dyan. So, in-encourage ko kayo. No? Kapag may saksi ni Jehovah nagbabahay-bahay, oy, samantalain nyo na. Mga taong yan ay kusang loob. Pumunta dyan. Walang bayad mga saksi ni Jehovah. Voluntaryo lang yan. Buong daigdig, ginagawa nila ito. Ang 9 million na mga saksi ni Jehovah, mahigit na 9 million, nagbahay-bahay, voluntaryo lang. Mahal nila ang kanilang kapwa, gaya ng kanilang sarili, kaya gusto na tulungan sila na mapalapit sa Diyos. Para sa ganon, maging kabilang doon sa John 10:27 na 7 na Jesus, maging tupa niya na gaya ng kanyang Ama, bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Iisa sila sa kanyang Ama sa layuning, oo, bigyan ng buhay na walang hanggan ang mga tupa. Ang gusto na mabilang doon, na bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya, maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din sa mga nakikinig. Yung part 20 ko, umaabot na ng 3,000. Salamat sa inyo. No? Kala ko magalit kayo sa akin. Okay, magalit. Kasi, sinabi ko lang kung ano ang
nasa isip ng Diyos. Ano ang gusto ng Diyos? Sinabi ko lang. Ayokong bulahin kayo, ang kilitiin ang tenga nyo. Magkakasala ako sa Diyos kung gano'n. Kaya yung mga pasintabi sa mga religious leaders, pasintabi sa inyo, mawalang galang na sa inyo. Kung mahal nyo talaga ang inyong mga tagapakinig, sabihin nyo kung ano ang gusto ni Diyos. Ibigin na yung kapwa gaya ng iyong sarili, at para maibig nila ang kanilang kapwa gaya ng kanilang sarili, which is tama naman talaga, iwasan nila yung unang Korinto 6:9. Baguhin na nila kung sila'y nariyan, ganyan ang kalagayan, baguhin agad. Kasi ang tawag ng Diyos diyan sa mga ito, gaya na binanggit ng unang Korinto 6:9, mga di matwid at hindi daw magmamana ng kaharian ng Diyos hanggat patuloy na ginagawa ang masamang bagay na yan sa paningin ng Diyos. Kaya kayo rin, ina-encourage ko kayo, mga religious leaders, na himukin, magbago. At siyempre pa, ang sambahin, kaya na sinabi ni Jesus, si Jehovah, siya ay anak ng Diyos lang. Kung tayo manalangin sa Diyos na Jehovah, ipaabot natin to in Jesus' name. Yun. No? So, hindi siya yung panalangin natin sa Jesus. In Jesus' name, ipaabot natin ang panalangin sa ating makalangit lang. Maraming salamat sa inyo. Pinahalagan ko yun. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo. Naway nakinabang kayo at natuto.